Morning, everyone. Go ahead. Sir, Hi. may executive session lang po kahapon with Alice ko. Meron po ba kayong nakuhang substantial kahit maiksi lang po? Meron. At least, hindi nasayang yung executive session. Meron kami nakuha. But, I am not at liberty to share with you. Otherwise, I can be charged before the Ethics Committee for unauthorized disclosure. But it's up for the committee, to decide collectively if indeed yung mga information na nakuha natin during the executive session will be very useful for to be shared with the public. Depende yan with the clearance of the committee chairman. Kung mapag-usapan yan, agreed by all members of the committee. Sir, if she tells all, pati mastermind, etc., pwede kaya siya maging state witness? Hindi ko pa masyadong na-digest lahat, pero if she is the least guilty, kasi ang ruling naman dyan is the least guilty can be accommodated as a state witness, di ba? Kung siya ay hindi most guilty, baka pwede. Depende yan. Anyway, we have the investigating agencies to determine. Sir, as a police investigator, tingin niyo po ba, despite the inconsistencies and obvious lies that who have been mentioned during the previous hearing, believable pa rin yung sasabihin niya kahit sa executive session? Meron din namang kapanipaniwala din. Siguro, kung nag-lie siya before, meron siyang rason bakit nilay. Pero during executive session, makita mo man kung talagang freewheeling yung kanyang mga statements, then ibangga mo yan, i-compare mo sa mga previous statements niya during the open hearing. So, you can come up with your own conclusion if indeed may katotohanan yung ibang statements niya. How about, sir, yung mga photos ni General Acorda kahapon? With Tony Yang, with Mayor Kalugay. Tingin niyo, sir, incriminating ba yung mga pictures na yan? Well, pagdating sa pictures, marami naman kasing nagpapapicture sa atin. Anybody can have pictures with us, lalong-lalo na kung ikaw ay chief PNP. Anybody, hindi ka man pwedeng sabi, hindi pwede. Hindi ka pwedeng pa-picture sa akin. So, with the, yung kay General Acorda naman is, he will be given his time to explain before the committee in the next hearing. I-explain niya sarili niya. And I'm sure he can explain that properly. Kung ano talaga, bakit siya nagpa-picture. Sabi nga natin, if a picture paints 1,000 words, then how can I you? Base sa pagkakilala nyo kay General Acorda, naniniwala kayo na somehow pwede ba siya involved sa Matino man siya na tao. Kilala ko yan. Ito nga masasabi ko, kung ikaw ay chief PNP na, nasa topmost position ka na ng organization, dudumihan mo pa ba yung sarili mo sa mga bagay-bagay na yan, na nandiyan ka na sa taas? Are you willing to stake out your neck for that? Siguro, sabi mo, ₱1,000,000 yan. Kailang, parang ako naging chief PNP ako. Pagdating nasa taas ka na, parang yung pera is hindi ba ibig sabihin na marami ka ng pera, kundi you are more concerned about the legacy na maiiwan mo sa PNP kaysa naman sa kunting halaga na matatanggap mo kung iba-bribe ka man. Kaya nga, very strict ako noon nung ako nag-chief PNP, huwag kayong tumanggap ng mga bribe money from illegal gambling, lalong na from illegal drugs. Dahil ako, hindi talaga ako tumatanggap, mamalasing kayo sa akin pag tatanggap kayo. Legacy mo yan na maiiwan being the head of that agency.
So, hindi ko naman pinangunahan, dipinsahan si General Acorda, pero as I've said, you can be incriminated through pictures. But then again, as a public official, public servant, ang daming magpapapicture sa'yo. Ang dami talagang magpapapicture. Pero this time, sir, kasi sinasabi mismo ni Mayor Calugay at saka ni Tony Yang, kilala nila personally si General Acorda. Hindi naman sila parang nakapagpa-picture lang katulad ng mga nagpa-picture sa inyo dito na napadaanan talaga. Ito, sinasabi nila na kakilala talaga nila si General. Kakilala. Kung kakilala mo. Ibig sabihin ba, kung kakilala mo yung, kakilala mo yung isang drug lord, drug protector ka na rin pala. Parang ganun. So, we have to wait for his explanation. Hintayin natin kung anong explanation niya. Sir, kasi di ba nasa intelligence dati si Acorda? So, nakikita niyo ba possibility na baka parang somehow part din ng trabaho niyo yun? Bakit at that time, ano bang illegal na ginagawa ng mga tao niya nagpa-picture sa kanya? Kung pugo ang pag-uusapan, legal man ang pugo. Di ba? Dumaan man yan sa PAGCOR. Regulated by PAGCOR ba yung pugo? I don't know kung paano natin ma-explain yan. So, hintayin na lang natin yung explanation niya. Sir, pero hindi na pag-usapan na among the chiefs kahapon or kagabi yung picture na yun, mga pictures na yun. Yan, kung dapat ko i-share sa inyo. Private na conversation na namin yun eh. Tayo lang ha, huwag kang maingay ha. Huwag kang maingay. Oo, kunti lang naman tayo dito, di ba? General Acorda gave us the assurance, members of the Council of Chiefs, na wala siyang ginagawang masama. Yun lang sabi niya. Wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, pinawalang bisa naman din ng source of information, di ba? Si General Villanueva mismo. So sabi niya doon sa aming group chat na I'm not the one and I'm not doing bad. So yun lang ang explanation niya sa amin. Hintayin natin yung official explanation niya sa committee. Sir, so parang ano yung parang initial na pulso reaction ng mga kagrupo nyo sa former chiefs of PNP? Medyo humupa na yung kanilang yung reaction nila. Yung kanilang violent reaction to that sweeping information, sweeping allegation. Kasi binawi naman nung nagsabi. So medyo humupa na yung kanilang alingas-ngas. Sen, sabi po ni Senator Risa Ontiveros, meron daw pong kinonfirm na crucial personality, si Go Waping or Alice Go, during the executive session. May we ask po if this is a Chinese national or high-ranking top government official? Filipino government official? Na magkuantay niyan, magbigay na ako sa iyo ng informasyon galing sa aming executive session. Pero sir, may Filipino po bang involved? Oh, yun din, no? The same question. Basta meron siyang sinabihang pangalan, meron siya sinabi mo. Di natin pwedeng sabihin dito. Hintayin na lang natin kung madesisyonan ng committee na i-share sa inyo. In fact, hindi naman siguro, parang alam niyo eh. Parang nabanggit na ba during the hearing? Parang nabanggit na ata during the hearing yung pangalan niya. I'm not so sure kasi hindi naman ako nag-attend every hearing. Pa-jab-jab lang yung attendance ko sa hearing na yan eh. Hindi ako ganong nakatutok talaga, nakababa dyan. Sigurado ako nakababa dyan si Senator Win Gatchalian at saka si the chairman, Senator Risa. Silang dalawa nakatutok dyan. Sir, after the executive session, nandun na ba kayo sa punto na natumbok niya ng katotohanan? Or nasa sa likod ng, you must remind sa likod ng Katotohanan? Kung totoo bang boyfriend niya si Mayor Suwal, Mayor Suwal, magkasira? Si Senator Jinggoy ang tanongin natin. Kaya diyan siya naka-focus sa angulo na yan. Pero sir,
ito sir, ilan pa yung parang percent na hinahanap nyo para may siwalat na yung katotohanan? Siguro, isa pang executive decision na hindi nagmamadali. Isa pang executive decision na hindi nagmamadali. Nagmadali kasi yung kahapon. More or less, kung mag-operate siya at totoo yung sinasabi niya. Sir, meron bang Pinoy na pinangalanan na dapat sa iyo? Dapat siya? Hindi lang pala kanina. Chinese lang, yung dating mga pinapangalanan na. More or less, kung ano yung sinabi niya doon sa hearing, di ba? May mga na walang Pilipino na involved, di ba? O sabi niya, walang Pilipino involved doon sa hearing, di ba? Hindi sa executive session, ha? That's my way of answering your question, ha? Doon sa executive, sa open hearing. Wala mo siya sinabi doon na Pilipino talaga, di ba? Sir, pwede pa nag-close door kung nabanggit din naman pala dun sa... Yan nga. Pero meron siyang sinabi doon. Hintayin na lang natin yung decision ng committee kung it has to be made public. Okay na po. Sir, Ah. ano lang sir dun sa muntik magpang-abot kagabi si Senators Miri? Ano? Yung muntik magpang-abot. Nandun pa kayo, sir? Wala na ako. Napanood niyo na sir yung video? Video. Medyo. May napapanood ako. Ano reaction niyo sir? Ha? Ha? I mean, that's not a good good incident to occur in the plenary. Hindi maganda tingnan. But anyway, diyan nagpapakita na talaga seryoso yung dalawa sa kanilang trabahong ginagampanan. Talagang intense yung kanilang desire na magampanan yung trabaho nila bilang senador, kaya umabot sa punto na talagang nagsisigawan. So, mabuti na lang, hindi nagkakasakitan, hanggang sigawan lang. It's good. At I'm informed na nagbalikan man sila ng loob pagkatapos, di ba? Parang nagka-reconcile sila. So, wala na, okay na. Sir, may kumausap ba sa inyo about the leadership change? Pagpapalitan ng SP? Wala. Secret. Contradicting statements, ano? Wala. Tapos secret. Wala. Sige, ano pa? Sir, baka ikaw na naman ang Ha? huling kakausapin eh. Baka mag-singgol ka na naman. Ako ang mag-Senate President. Marcialo. Mag-viral na naman tayo sir. Ano? Mag-viral na naman tayo Kayo ha? Wala nga. Chill lang kayo dyan. Chill lang. Chill. Huwag kayo masyadong seryoso dyan. Chill lang. Ano ba? Sir, yung comment po dun sa rumors of impeachment daw po. Impeachment? Vice President Sara Duterte. Well, dito sa aming level sa Senado, that is beyond our control. Kung gagawin talaga ng lower house yan, that's their job. Kanila yan. Pero pagdating dito sa amin, kami rin ang masusunod. Kasi kami naman ang magja-judge dyan sa impeachment na kung ma-impeach si Vice President. We will be sitting as judges. Then the ball will be in our hands. Will be on our hands. Pag makarating sa amin. Then we will shoot the ball when we have the ball. Okay? When the ball is passed to me, we are going to shoot the ball. Okay? Ikaw, Mabsa, kanina ka pa sige tawa ng tawa dyan, ha?